kaibigan ko, si Rex. Rex, anak ko si Elisa. Punta ka na sa room mo para makapagpahinga ka, ha? Saan galing yung laro mo na yan? Did you buy her this toy? Hindi ako bumili ng ganyan sa kanyang laruan. Saan galing yan? Kasi po meron pong bata na nagtitinda sa school, naawa naman si Elisa kaya binili po niya yan. Ano ginagawa niya dito? Gusto lang namin ipaalam sa'yo na nagpaplano kaming mag-picnic. Saan tayo? Doon sa paboritong park ng nanay niyo. Sige, gusto ko dun. Ano yung picnic na narinig ko? Hindi ka ba natatakot sa mga pinanggagawa mo? What do you mean? Ang mag-issue ng checks. Hindi yung ba naisip na baka biglang malaman ni Ma'am Claudia yung mga pinanggagawa mo? Relax, Odette. Hindi ako mauhuli na. Teka lang, Tom. Init ka. Tom? Tom! Tom! Ay, Chang! Si Tom! Tom! Siya lang gumising! Tom! Halika na! Tom! Tom! Hindi ko na sumasagot si Manong Pedro, eh. Asan na kasi sila ni Elisa? Ano ba paalam sa'yo ng anak mo? Ito ang huling sabi niya sa akin. Ang sabi niya, huli daw sila pinapauwi dahil may gagawin daw silang play sa school. Pero sobrang late naman yata nito. Bakit hindi mo tawagan ng teacher niya? Parang hindi naman yata tama na umabot ng ganitong oras ang practice nila. Hello, Miss Annie? Yes, good evening. Victor Guison to, father ni Elisa. Yes. Tatanungin ko lang sana kung nandyan pa si Elisa, yung anak ko. Kanina ko pa po pinauwi ang students ko, including Elisa. Hindi pa po ba siya umuwi, sir? Ang sabi ko kasi niya sa akin na late daw siyang uuwi dahil may gagawin daw siyang play sa school. Hindi po totoo yun. Wala po kaming place, sir. Lagi ko pong pinapauwi on time ang mga estudyante ko. Tom? Ay, kuya! Hoy! Ano nangyari? Kuya, kasi bigla siyang naghina kanina kaya bigla namin siyang dinala sa ospital. Ano sabi ng doktor? Wala pa pong tumitingin sa kanya. Busy po lahat ng doktor. Gastos na naman to. Excuse me lang po. Elisa, tara na. Baka hinihintay ka na ng mga magulang mo. Kailangan na natin umalis. Oo nga pala. O sige, umalis na kayo. Kuya Tom, magpagaling ka para makalabas tayo uli. Bye-bye! Ingat siya, ha, Elisa. Bye, Lisa. Hanggang. Ay, Tom! Ano mo? Sige na, mo. Saan ka nang galing? Sir, kasi po, nag-practice na naman po sila ng play sa school, Di ba, Elisa? Opo. Ano nga pala yung play na ginagawa niyo, Elisa? Yung ano po, Snow White. Opo, Snow White po. Kailan ba yung ipapalabas? Pwede ba ako manood bukas ang practice niyo? Po? Sir, wala po daw practice bukas, sabi ng teacher nila. Sabi ng teacher, walang practice bukas o wala naman talagang practice dahil wala naman talagang play? Sabi nga kayo yung totoo. Saan mo dinadala ang anak ko? Sir. Huwag na kayong magsisinungaling sa amin. Tinawagan namin ang teacher ni Elisa kanina at sinabi niyang walang play sa school. Umamin ka nga sa akin. Saan mo dinadala ang anak ko kung bakit lagi kayong ginagabi? Kuya, pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit nagkasakit si Mama. Sana hindi ko na lang dinala yung mga bata sa lakad namin. Sisihin mo sarili mo. Hindi rin naman natin alam kung ano nangyari kay Tom-Tom, Hindi naman magpapapigil yung mga bata. Sasama sa iyo kahit anong gawin mo. Bakit kaya ganun, Kuya? Sa bawat saya, lagi na lang may lungkot. Hindi ko rin alam. Minsan na nga lang tayo sumaya, may kapalit pa. Saan kayo nagpupunta kung bakit kayo ginagabi?
Ikaw ang laging kasama ng apo ko. Saan mo siya dinadala? Ma'am, Ano? Sumagot ka, tinatanong kita. sir, dinadala ko po siya kay Dolores. Ano? Ano? Ibig mo sabihin, nung ilang araw na ginagabi kayo, kasama ni Dolores ang anak ko? Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng babaeng yun sa apo ko? Huwag na po kayong magalit sa akin, ma'am, kasi po, naaawa lang po ako sa mag-ina eh. Kaya pinapayagan ko po sila magkita. Victor, sasantingin mo nga yung lalaki niya. Ma'am, patawarin niyo po ako, ma'am. Pagpasensya niyo na po ako. Hindi po ako pwede mawalan ng trabaho. May anak din po akong binubuhay. Sana naisip mo yun bago mo dinala yung apo ko kay Dolores! Ma'am, Umalis ka na, Pedro. Magbalot ka na ng gamit mo. Wala pong kasalanan si Manong Pedro. Ako po talaga ang pumili sa kanya na pumunta kami kay inay. Kaya po wag niyo po siyang sisihin. Ako po ang sisihin niyo. Di ba may usapan na tayo na hindi ka nalalapit sa kanya? Miss ko lang naman po si inay. Pagkatapos kang pakidnap ng nanay mo at abandonahin, sasabihin mo sa akin na mimiss mo siya? Hindi po totoo yan lahat ng sinasabi niyo. Tama na! Sawang-sawa na ako sa pagtatanggol sa'yo sa nanay mo. Kaya bata-bata mo pa, marunong ka na gumawa ng kalokohan. Ginagawa mo ito sa likod namin ng daddy mo, nakipagsabuatan ka pa kay Mang Pedro. Lola, sorry po. Hindi ko matatanggap ang sorry mo. I am disappointed in you, Elisa. Tay. Ikaw naman kasi, alam mong sasama ang loob namin kapag nakipagkita ka doon sa nanay mo. Bakit mo ginagawa yun? Sige na, tumigil ka na. Punta ka sa kwarto, ma'am, at mag-uusap tayo. Anong Pedro, hindi pa tayo tapos. Kakausapin kita bukas. ano po, sir? Lumabas sa pagsusulit namin na may hepatitis A si Tongtong. Nakuha niya to sa pagkain at pag-inom ng tubig na contaminated. Saan ka ba kumakain din sa Tongtong? Hindi po kasi namin babantayan kung saan siya kumakain ng madumi-dok eh. Dobling ingat lang at huwag basta-basta kumakain kung saan-saan na tuminom ng tubig. Doc, hanggang kailan siya dito sa hospital? Actually, pwede niyo na siyang ilabas, kaya lang dehydrated si Tongtong. Lumabas sa pagsusulit namin na kulang siya sa fluid sa katawan. Kaya kailangan mapalitan ito. Anong mangyayari, Dok? Kailangan natin siyang i-dextrose para mapalitan yung mga nawalang fluid sa katawan niya. Okay, mag-alala. Ilang araw lang naman yan. Hindi man po araw yung problema namin, pera. O sige, papalipat ko na siya sa ward. I'll go ahead. Tay, pasensya na po kayo ha. Gastos na naman ako. Okay lang anak, kasi importante gumaling ka. Tay, hindi na rin po matatanggap ang sorry ko tulad ni Lola. Siyempre, anak, mapapatawad kita. Anak kita eh, mahal kita eh. Pero siyempre, anak, naaminin ko sa'yo. Nagtampo ko. Kasi bakit nagagawa mo magsinungaling pagdating sa inay mo? Gusto ko lang naman po kasi makita si inay. Miss ko na po siya. Matagal ko na po kasi siya hindi nakita eh. Di ba may mamizel ka na? Bakit si Dolores pa rin ang hinahanap mo? Iba pa rin po si inay. Lagi niya nga po akong inaalagaan, kinakausap. Tsaka may time po siya sa akin. Tay, bawal po ba talaga ako makipalapit kay inay? Hindi ka mapagbibigyan ng hinihiling mo. Alam mo na kung bakit, hindi ba? Mama, are you okay? Sabi nila uminit daw ang ulo mo kanina. What happened?
Nieves, iwan mo muna kami. Dapat, Mama. Natake ako ng migraine dahil kay Elisa. Why, what did she do again? Nakipagkita sa nanay. What? How did that happen? Di ba pinagbawalan na natin siya? Nakipagsabwatan siya kay Pedro. At her age, kaya niya makipagsabwatan, Mama? Yan na nga bang kinatatakutan ko, Izel. Dahil nakatutok ka sa trabaho, hindi mo nababantayan ng mabuti si Elisa. Mama, this is not my fault. I'm doing everything I can para mabalanse ang trabaho at pamilya. Kung ginagawa mong lahat, bakit nangyari to? Know your priorities, Izel. May pamilya ka na ngayon. Huwag sana puro trabaho inaatupag mo para mabantayan mo mabuti si Elisa at hindi na maulit ito. Do you understand? Yes, Mama. Victor, where's Elisa? Ito sa loob. I have to talk to her. I heard about what happened. Papangaralan ko lang yung batang yan. Huwag na, kinausap ko rin bata eh. Anong wag? Alam mo bang ako ang sinisisi ni Mama sa nangyari? Tingin niya napakawalang kwenta kong ina for allowing it. I have to talk to Elisa. Hazel, intindi na lang natin ang bata. Ano? Palalampasin mo na lang to ng ganun-ganun lang? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, tama lang na kinausap ko na yung bata. Huwag na natin pamukha sa kanya yung ginawa niya. Bata naman si Elisa eh. Kaya palampasin na lang natin to. Yan ba talaga ang dahilan kung bakit madali sa yung palampasin to? Or this is your way para magkaroon ka pa rin ng connection kay Dolores? Ano, Victor? Answer me. Tama ako, no? Para may ugnayan pa rin kayo ni Dolores? Ano yung pumapasok sa isip mo? Ba't mo sinasabi yan? Dahil yun ang totoo. Di ba dumaan ka nga sa kanya bago sa kasal natin? Grabe. Akala ko ba tapos na yan? Akala ko ba nakalimutan mo na yan? Bakit ginunungkat mo pa? Di ba humingi na ako sa'yo ng tawad noon? At pinatawad mo ako? Oh my God. Ibang klase. Izel, come on! Move on! Please! Honey, I'm sorry. I'm sorry. I just got carried away. Sorry, honey. Sorry. Pwede ba wag na natin ito palakihin? Sorry. Sorry. Ma'am, here's your new phone. Tapos ano po lang gagawin ko sa luma niyong phone? Ilagay mo na lang dyan sa drawer. Gagamitin ko siyang extra phone. Okay, ma'am. Kinausap ko na si Manong Pedro. Pakiayos yung gamit, ha? Na huwag niyo kukusintin si Alicia kundi mawawalan siya ng trabaho. Dapat lang, honey. Why, Izel? Where are you going? Papasok na po ng office. Sabay na ako kay Victor. Hindi. Sumubay kayo kay Pedro. Ikaw na maghahatid sundo kay Elisa mula ngayon para mabantayan mo siya. Nakusap ko na si Manong Pedro. Sinabi ko sa kanya, nababantay niya mabuti si Elisa. Tsaka, Mama, may trabaho rin po ako. We already talked about this, Izel. Know your priorities. Hindi pwedeng puro trabaho. Kung gusto mong magtino itong bata, bantayan mo siya ng mabuti. Okay? Odette, let's go. May meeting pa tayo. Yes, ma'am. Halika na, Elisa. Pasok ka na sa car para hindi ka malate sa school, ha? I'm sorry. It's okay. I'll see you at the office. Okay. Okay, bye-bye. Oh, sige na, kumain ka na. Hindi ako sanay na ganyan, Kay. Bilis na, oh. Wala nga akong gana, ate. Paano ka lalakas niyan? Oh, kumain ka na. Eh, ano ba naman yung humingi ka kay Elisa ng konting pera para kay Tonton? Yaman naman yun. Lola, nakakahiya sa akin. Hindi ka na mga Ayan ka naman sa hiya mo eh. Ewan ko ba sa'yo? May ilalabas ba niya si Tonton, ha? Flora, gawa na lang natin ng paraan. Nakakahiya kay Elisa. O, Tonton, kamusta na yung pakiramdam mo? May na pa rin po. Alam mo siya, huwag niyo kasi kasuhin na. Sinama mo ako dito eh. Si Elisa na lang po kasi kasuhin niyo.
mami, hinihintay na po kayo, no? Hindi. Babantayan kita ngayon. Maiintindihan ni Elisa. Tatawagan ko siya ngayon. Sabihin ko sa kanya, hindi ako makakapunta doon. Teka lang. Elisa, gusto ko lang ipaalam sa'yo na napakalaking hassle sa akin ang ginawa mo. Alam mo bang pati ako nadadami sa kalokohan mo? Sorry po. Hello? Yes, sir. Okay. Ikaw na maghatid. Hello? Yes, opo. Pagalitan ka na naman, okay ka lang ba? Okay lang po ako. Sorry po nadami ko pa po kayo. Munti ka na po kayo mawalan ng trabaho. Naku wala yun. Alam mo, ako nga dapat magpasalamat sa'yo kasi sinabi mo yung totoo, niligtas mo ko. Malaking bagay kaya nung ginawa mo. Salamat Okay lang po kayo? Nag-text ang nanay mo. May patatis po si Tom. Di ba po mahal ko sa gamot nun? Naku, mo na intindihin yun. Huwag ka na mag-alala. Yung matatanda na bahala doon, ha? Sige na. Bye-bye. Bye-bye po. Why are you so quiet? May problema ka ba? Kasi may sakit yung pinsan ko. Nasa hospital siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Sigurado, babantay ng doktor ang pinsan mo. Hindi naman yun ang iniisip ko Ang naalala ko, yung pangbayad niya sa ospital. Wala ba siyang money? Wala Ba't di mo sila tulungan? Hihingi ka ng money sa parents mo. Gayad kasi sila sa akin ngayon. Kung mag-alala, sigurado tutulungan ka ni God na bantayan ang pinsan mo. Sana nga. Kasi nakakaawa na ang pinsan ko Pedro, kunin mo na yung mga gamit ko dito. Susunod natin si Elisa. Ay, nako. Pero wish siya talaga yung batang yan. Alam mo, may point naman kasi si Ma'am Claudia. Puro ka na lang trabaho, wala ka ng time for Elisa. Aba, malay ko ba may pagka-schemer siya? Hindi ko naman binabantayan dahil hindi ko alam na gagawa pala ng kalokohan. Apparently, nakikipagkita na pala siya doon sa Dolores na yun. Kanino ba naman yan magmamana? Hindi sa'yo. Excuse me, she's not my blood daughter, please. Pero wala kang choice. Kundi maging ina sa batang yan. Remember, sinabi mo kay Ma'am Claudia na kaya mong pagsabayin ang trabaho sa pamilya para hindi masilip yung pinanggagawa mo dito sa opisina. I know. Pero alam mo, matatapos din to. And when I'm done with my plans, itatapon ko na lang ang batang yan na parang basura. $100 lang? Ano naman ako makakatulong to kay Kuya Tomtom? Ito yung lumang cellphone ni Lola. Hindi na niya ito ginagamit. Ibigay ko na kaya ito kay na inay. Para sa ospital ni Kuya Tomtom. Nga lang, kasi naman kumuha ng gamit na hindi sa'yo. Pero gagamitin ko naman ito sa pagtulong Ang sabi ni Tay, walang masama sa pagtulong. Sige na nga. Baka ito na rin yung sinasabi ng kaklase ko na will God para mabigyan ko ng help si Kuya Tomtom.
Kamusta si Elisa? She's okay, Mama. Pinakain ko na she's resting now. Hindi siya ba pinupunta ni Dolores sa eskwelahan? Well, I didn't see her. And if ever she comes again, I'll make sure hindi siya makakalapit kay Elisa. Good. Nakakasiguro tayo na hindi nagagawa ng kalokohan ng batang yon dahil bantay sarado na siya. Lord, okay naman po kahit kukuhanin ko to, di ba? Ibang tutulong ko naman po to eh. Hindi ko naman ito kukuhanin kung para sa akin lang naman po. Sana po, maintindihan niyo na po ako. Sige, I'll be there in 15 minutes. Oh, Isel, ba't hindi ka pa umaalis? Di ba labasan na ni Elisa? Alis na kami, Mama, ni Pedro. Pasundo na po kami. Okay. Sige, ingat kayo, ha? Alright, Ma. Ma'am, Yeah? susunduin na po ba natin si Elisa? Ay, hindi. Meron akong meeting sa Dish. Idaan mo ako doon. Sunduin mo si Elisa. Pagbalik niyo, daanan niyo ulit ako. Sige po, ma'am. Oh, Kuya Garda, nandiyan na po yung nanay ko. Pwede na po ako lumabas, ha? Nay! Lisa! O, kamusta ang eskwelahan? Okay naman po. Natanggap mo ba yung text ko? Ha? Kay Kuya Pedro? Tungkol kay Tomtom? Opo, kamusta na po ba si Kuya Tomtom? Ayun, nak. Mahina pa rin siya. Hindi pa rin siya makakain na maayos. Kawawa naman po siya. Nakakabahay po ba kayo sa ospital? Tsaka, nakakabahay po ba kayo na paggamit kay Kuya Tomtom? Yun nga yung problema namin eh. Pero alam mo naman yun lagi yung problema sa bahay, hindi ba? Nay, pray ka po. Ano to? Bakit mo ko binibigyan ng cellphone? Sa inyo na lang po yan. Benta niyo na po yan. Para po panggastos niyo po kay Kuya Tomtom. Anak, kanino to? Sa'yo ba to? Elisa? Hindi ba't yan ang cellphone ni Mama? Bakit hawak mo? Ninakaw mo yan, oh. Aside from Sir Victor, sino pa po yung pwedeng mag-release ng cheque? Si Isel. May nawawalang 10 million sa kumpanya, Isel. Ngayon, since you're one of the signatories of this company, can you explain to me kung saan napunta yung perang yun? Ito para sabihin ko sa'yo, ha? Kahit anong gawin mo, hindi ko mababalik sa'yo ang anak ko. Huwag mo sinisigaw si Dolores, ha? Kung talaga matapang ka, ako harapin mo. Rex, huminahon ka.